Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano magpasok at maglabas ng assets dito sa IUX and kung paano nga ba na-reach ng mga community members na ito yung screenshots na nakikita nyo right now sa kanilang mga accounts. Tara, pag-usapan natin. Hi, my name is Dan F. Dong and I make videos about crypto, forex, and anything related sa tech. And sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano magpasok at maglabas ng inyong mga assets sa IUX. And at the same time, pag-uusapan din natin kung paano po na-reach na itong mga community members na ito, yung kanilang mga portfolio right now available dito sa platform na ito. So, yeah. Let's talk about it. First thing na kailangan ninyo is dapat meron po kayong account dito sa IUX. And if kung wala pa, don't worry, meron tayong pinrepare na tutorial on how you can open an account or mag-register dito sa IUX. Nandyan po sa ating description din yung video link. Now, let's assume you have opened an account, nakapag-register kayo, and na-verify nyo na ang inyong mga IUX account, you'll be redirected dito sa inyong dashboard. Now, you see here, merong option to open a new account. Now, as a beginner, syempre, medyo confused ka kung ano ba dapat ang piliin mo dito. But nakalagay dito na recommended is itong Pro and pang-professional na po ito. But in my case, no, if I will be recommending para po sa mga beginner nating audiences, I'd go with the standard one. So dito, 0.2 pips yung minimum spread, pero this one is low. Tapos stable yung spreads, and this is great for new traders building experience. And isa pang pinakamaganda rito is yung minimum deposit niya is $10 lang. So para makagawa tayo ng account, no, meron tayong two options. We can create real account, meaning real na pera po yun if talagang decidido na kayo. But since I assume na you're complete beginner, I do recommend din na i-try mo muna yung demo feature. So pag pinindot natin yung try demo, makikita nyo dito sa open a new account kung anong leverage ang dapat ninyong piliin. So, I suggest kung ano man yung gagamitin ninyo sa real account ninyo, yun din yung gamitin ninyong leverage dito sa demo para after ninyong ma-execute yung natutunan ninyo dito sa demo part, pwede nyong nang kopyahin yung strategy na yun if naging effective yan from demo into the real account. So, taasan na natin, 1,001 by 3,000, no? Then, ikaw na rin yung bahala maglagay ng trading password mo. Alright, let's say password at 123. Yan. Ito yung ating password. For example lang po ito. And then, since it's a demo account, we can actually set kung ilang amount or USD amount yung ilalagay natin dito. Now, let's assume gusto nating kopyahin yung minimum deposit na $10. So, lagay na natin 10. Confirm. Right? So, it says, congratulations, you have successfully created trading account. Ito yung trading account number natin. And by doing so, makaka-receive din kayo ng email from IUX. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyang email po yung marireceive ninyo from IUX. Now, getting back, makikita nyo under dito sa demo ng accounts natin, yung kagagawa lang natin na account. Again, i-review na natin, no? So, $10 yung nilagay natin na virtual currency, which is in the form of USD. Again, demo lang po ito, meaning pwede nating gamitin ito however we want. So, I suggest din kung decidido talaga kayo, kung ano yung binabalak ninyong gawin sa real account, yun din yung gawin ninyo sa demo account. Now, we achieved creating a demo account. So, gagawa tayo ng separate video kung paano i-login yan through MT5 since marami naman na mga available in the internet, no? Pero if you're interested, let us know in the comments. Now, getting back, you want to create a real account na. So, same steps lang. Instead of choosing demo, let's choose create real account. And again, under sa beginner pa rin po tayo. So here, your server is MetaTrader 5. Given na po lahat yan. USD currency, account type is standard. Now for the leverage, again, I suggest kung ano po yung ginamit ninyo for the demo and kung ano yung sinasuggest nung inyong pina-follow na community or kung nag-aaral man kayo, meron kayong trading coach, sundin nyo kung ano po yung sinasabi nila or i-follow ninyo kung ano yung strategy na tingin ninyong fit para po sa trading style ninyo. So again, yung max natin is 1:3,000. So piliin natin yan. Then let's set a password. Ganun ulit, password. Confirm. And yan, meron tayong account number. Same goes dito, makaka-receive tayo ng email. And same lang din naman halos yung na-receive nating email nung gumawa tayo ng demo. However, again, this one is real trading account. Now, getting back, no, eto na yung ating real account. As you can see, zero yung balance and hindi tayo pwede mag-set ng virtual funds simply because this is a real account, meaning legit na pera dapat yung ilalagay natin para magkaroon ng balance to. Now, question, paano tayo makapaglagay ng assets dito?
Let's do it through deposit. Okay, so magde-deposit tayo under dito sa bagong gawang account natin by clicking on deposit button. Now you see we have two deposit options here. One is cryptocurrency. Kung kagaya nyo ako nakikrypto, this one best suits you. And ito namang gate to pay if let's say nanggaling sa GCash or sa PayMaya ninyo, this is the option that you wanna go to. Now, tackle natin parehas pero mag-deposit ako through cryptocurrency. Start tayo sa gate to pay. If we choose gate to pay, mag-next tayo dito. Ayan. So, i-convert niya yung desired na amount na gusto natin. Let's say $10. So, automatically, dahil 10 yung minimum, ang conversion rate or currency rate is $1 is equivalent to 58.26 pesos. So, in that case, ang amount na kailangan natin ipasok is 583 pesos. Now, if we wanna increase it, let's say I wanna deposit 5,000, yan, ang total 85 USD. So, syempre, kailangan 5,000 din yung ipapasok ninyo. Let's say 5,000 pesos. Let's click on next. You have two options at the moment. You can use GCash or PayMaya. Let's say GCash ang gamit mo. Click on that. Ayan. Tapos mariredirect yan dito sa payment gateway na provided ng IUX. So, for sure, same lang din yan with PayMaya. Alright? Tingnan natin na mag-load. Okay, so, meron tayong GCash QR, then we also have GCash OTP. So, depends sa anong gusto ninyo. Pero for me, I'd rather go with the QR. Then, let's click on magbayad na. Okay? Ayan. So, you just have to go to your GCash, tapos pay QR, scan nyo yan, tapos nandun yung amount. Kumbaga, kung paano kayo nagbabayad ng mga QR bills sa inyong GCash, ganoon lang po yung way kung paano mag-deposit dito sa IUX. Now, if we opt to choose PayMaya, ito pakita ko lang sa inyo bakit I'd recommend GCash over PayMaya kung dito kayo magde-deposit. Kapag PayMaya po ang pinili ninyo, yan, wait lang natin, this will require na mag-login kayo dito sa third-party browser kung ano man yung pag-redirect niya, which is kinda hassle, and syempre meron kayong security feature. So, this is something na you don't want na have, no? Yung ganitong hassle. So, go with GCash if kung tingin ninyo na ayaw ninyo na hassle. Now, if nasama yung pera ninyo, transfer nyo sa GCash, then go with the GCash QR. Now, those are from Gate to Pay. Again, that's GCash and PayMaya. So, GCash ang recommend ko dun. Now, with cryptocurrency, ito yung mga available na deposit options. So, you have USDT through Ethereum network and USDT through TRX or Tron network. And you know that already kung nagki-crypto kayo na mas mahal lagi yung gas fees or network fees pagka Ethereum network. Pero sa TRX, although mura, pero pagdating sa speed, halos pares na naman. It just depends kung nasaan yung inyong funds, no? So, be mindful kung nasaan network man yan. But if you're using an exchange like me, meron namang options dyan. And most of the time, present lagi nitong Ethereum at yung Tron network. So, let's go with the cheaper one, USDT TRX. Right? So, wait lang natin. Ayan yung payment gateway, CoinsBuy. So, ito yung ating order. I-scan lang natin yung QR. Okay, with my exchange, I'll go dito, mag-withdraw tayo na USDT. So, this USDT ilalagay natin dito. I just have to scan the QR code. Now, kapag maganda yung exchange na gamit niyo, it automatically detects kung ano yung network. Tapos, since 10 yung kailangan natin ilagay dito, 10 ang ilagay ko. However, also be mindful, may mga exchange na kinakaltas yung network fee doon sa mismong isasend mo. So let's say dito, in my case, ang itatransfer ko is 10. However, may network fee na 1.5 USDT which is cheaper than sa Ethereum network kasi sa Ethereum nasa 3 USDT yung network fee doon. So, ito 1.5. Mag-add tayo ng 1.5 doon sa withdrawal amount. So, instead na 10, gawin natin 11.5 para yung ma-receive natin dito sa IUX natin is exactly 10. Now, while we're waiting, of course, let us know in the comments kung ano po yung favorite crypto exchange ninyo and if you need a tutorial kung paano ba tayo mag-create, mag-sign up, even though blocked na yung mga websites nitong mga foreign exchanges,
dito sa Pilipinas. So let us know para magawan natin ng workaround yung mga naghahanap ng ways kung paano sila makapag-create ng ganitong crypto exchange accounts. Alright, kung makikita ninyo dito sa screen, nagkaroon ng bagong transaction ID. Ayan, mali pa rin tinuturo ko. Okay, so ito, andyan na yung total sum, 10 USDT, and merong total of 8 confirmations. So wait lang natin na mag-proceed itong transaction na ito para mag-credit doon sa ating IUX account. Alright, yan, we got our confirmation na pumasok na yung ating deposit, no, dito sa ating account. And yan, nag-reflect naman, although hindi 10 USD in exact. However, we have to take note, since USDT yung tinransfer natin, meron pa ring factor yung conversion. Although, peg naman yan ng USDT. Pero, yeah. Anyways, let's try, no, kung makapag-trade ba tayo with this amount. So, pinutin natin yung trade. Now, we have two platforms to choose. Meron tayong IUX Web Trade, which is yung kanilang pinaka-trading platform. Or you can use MT5 Web Terminal if MT5 yung mas preferred mo na trading platform over the IUX. So, I'll choose IUX muna just for the sake na may pakita lang sa inyo kung ano rin itsura ng kanilang trading platform. Now, here, kung makikita ninyo, hindi naman ganun naiba sa MT5 or sa MetaTrader 5. However, mas simplified dito. So, maganda rin ma-familiarize nyo muna. Now, as you choose kung ano yung trading pair ninyo, punta lang kayo dito sa may taas. No? Mag-plus lang po tayo dito. Tapos, we have several options here. So, pwede mag-trade ng stocks. And meron Forex Minor and Forex Major. Then, we have index, crypto, metals and energies, and thematic. Okay, so choose kung ano man yung tingin ninyong confident kayo or yung talagang target ninyong i-trade. For this example, let's stick with the gold. Okay, ito yung gold na chart, no? So that's gold against USD. So I have $9.95 and currently it's Thursday. So umaga dito ngayon sa Philippines, 5:46 AM. Now, hindi tayo nagtuturo ng trading, no? That's for your coaches, no? Yung mga trading coaches ninyo, sila po ang in charge dyan kung saan community man kayo. But in this video, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-place ng trade. Okay, so ito yung volume, lot size, no? So by default, it's 0.01. So yan, pwede ninyong iset yan kung medyo matapang kayo, bawasin nyo ng 0. Diba? 0.1. Pero again, yun yung default, 0.01. So, meron kayong option to buy and sell. Okay. So, ito ngayon, pulado. And try natin na hindi mag-go against the market. So, if pula, mag-sell tayo. Yan. So, ito na yung ating pinlace na trade. So, market closed. So, again, that's 0.01. So, paano nyo makikita yan? Po tayo dito sa Allport. Ayan. Dito nyo dapat makikita yan. Okay. So, sell tayo at market. Ayan, immediately. Market closed. Nagsara na pala. Hindi siya nagtutrade ngayon. Hindi crypto tayo. Okay, let's go with crypto. Ayan, ito, hindi nagsasara to. Sell tayo. Right. So, Allport, ayan, negative tayo. Ayan yung spread, negative 1.13. Okay? So, kanina pinakita ko sa inyo, nag-try tayo mag-trade ng gold, market closed. Akala ko close yung position kasi nga nag-sell tayo. Pero yun pala, hindi na tayo pwede mag-trade doon sa trading pair na yun. So, we have to choose a trading pair na bukas pa. So far, negative 11% tayo. That's negative $1.13. So, meron kasing spread. Pero nakita nyo naman, sobrang basic lang naman, sobrang dali lang mag-open ng position dito. So, kung gusto nyo mag-sell, just click on the sell button. Kung gusto nyo mag-buy, just click on the buy button. But again, no, this is not financial advice. Yung ginagawa natin dito is pure demonstration for educational purposes. Kung gusto niyo mag-trade sa IUX, ganito lang kasimple. So, ayan, hayaan na natin kung ano mangyayari dito. At least nakita ninyo na yung nilagay nating real account, ganito po yung mangyayari. Now, again, pagka pumasok kayo sa mundo ng trading, lagi pong may kaakibat na risks. And very volatile ang market, although mas lesser volatile kapag nandito kayo sa Forex. But since
nasa forex tayo ng platform pero nag-trade tayo ng crypto. So, dyan natin masasabi na talagang volatile kasi we never know kung tataas ba todo-todo o bababa ba todo-todo. Yeah, it really depends sa sentiment ng mga tao at napakaraming factors that really affect the financial market. Now, regarding naman doon sa mga pinakita nating screenshots, ito po ay galing sa mga IUX traders, no, na kasama po doon sa ating exclusive community. And if you guys are interested, let us know in the comments, no. Type nyo lang po dyan IUX para po bigyan po natin kayo ng access. Ako mismo directly, makikita nyo po kung nakasama po tayo sa grupo na yan. And para po yan again sa mga nag-register, sa mga nag-sign up dito sa IUX. And yun lamang po, if you find this video helpful, hit that thumbs up and let us know in the comments kung meron na kayong mga questions or requests, especially related topics dito sa ating ginawang tutorial. Kung gusto nyo magkaroon tayo ng tutorial kung paano gumawa ng account sa crypto exchange platforms, let us know kung anong crypto exchange platform man yan. And anything na beyond that, no, basta tech related, kaya po nating gawan ng paraan yan. And consider subscribing and hit that notification bell para hindi mo ma-miss yung mga ganitong klase ng videos na in-upload natin dito sa ating channel. And you can also find me on Facebook, Instagram, Twitter, and X at John F. Dong. And you can follow me on TikTok at JF Dong. Yun lamang. See you guys sa mga next videos natin and thank you so much for supporting. Uy, nandiyan ka pa pala. Kung gusto mo pa manood ng mga videos natin dito sa ating channel, pwede nyo pong bisitahin yung ating mga playlists. Andyan po lahat yan, naka-ready na po para po iisang topic lang, hindi po ay maligaw-ligaw dito sa ating YouTube channel. O siya, kita-kits tayo sa mga videos natin and see you soon sa ating mga videos.